Tingin dito? Okay. Welcome back mga kabarangay. Dahil sa panahon ng pandemya, lahat ng ating mga kababayan ay nakatutok sa lahat ng mga nilalathalang guidelines at programa ng gobyerno upang magkaroon po tayo ng isang direksyon para malampasan natin ang ating mga kinaharap. Ang panauhing pandangal po natin ay nasa sentro ng mga ito sapagkat isa po siyang News and Public Affairs at Public Service Host sa DZRJ Teleradyo Program. Welcome po sa Barangay Tayo, Mr. Johnny Gomez. Salamat po ng marami, Idol Butch, Undersecretary Dino, sa pag-imbita sa akin. Alam mo, Kagawad Butch, itong ating bisita ngayon, matagal ko nang kasama to. Barangay Captain pa lang ako sa Barangay San Antonio at naging Presidente Chairman ako ng Volunteer Against Crime and Corruption. Kasangga ko na to. Pagka yung halimbawa tungkol sa korupsyon, tapos tungkol sa mga kriminalidad, basta't lahat ng para sa peace and order, kasangga ko na yung aking idol Johnny. At talagang, pero hanggang ngayon, yun na nga, meron pa rin tayo, kasama ko naman si Sunny Lustre every Saturday. At tuloy-tuloy pa rin yung ating fight against criminality, corruption. Ito nga yung BACC, tapos DILG, PACC Hour. So, kaya lang siyempre, natutuwa naman ako dito dahil ang tagal ko nang kasama at ang tagal ko nang nadidinig ko na lang. Okay, Idol, ano ang ating mga pinagkakabisihan ngayon? Well, yung aking mga programa, public affairs, public service, no? So, patuloy yung pagtalakay natin sa mga issues, pero kailangan ibalik natin sa taong bayan yung yung tulong na ibinibigay natin. Ang importante rito, dahil tayo yung mga mamahayag, yung pagpapalaganap ng fake news, dapat talaga tigilan natin. Okay, napunta tayo dyan sa fake news niyan kasi along with the government sa information campaign, minsan napupolitika, nagkakaroon ng disinformation campaign. Correct. Sa lahat ng panig, including social media. Idol, paano ba natin may iwasan ito? Tsaka, paano natin ma-decipher bilang isang halimbawa barangay kagawad o kaya kapitan na gustong magsalita sa kanyang mga constituents ang fake news at tsaka sa totoong news? Sa totoo lang, Idol Butch, hindi natin kayang pigilan yung paglaganap ng fake news dahil kung minsan, yung mga nagpapakalat ng fake news, sila rin yung nasa likod ng mga supposedly nagbibigay ng mga serbisyo sana. Ginagamit itong mga information na ito para magkaroon sila ng kredito. Pero tayo mga mamamahayag, meron tayong napaka-importanting partisipasyon. Lalo na tayo, si Idol Butch, si Yusek Martin. Matagal na nating sinasabi na yung core value ng mass media, ito yung dapat nating binibigyan ng pansin. Ano ba ito? Ang mass media, ang role niyan to educate, to inform, and to entertain. Pero nung pumasok ng social media, nagkaroon na tayo ng mga influencers. Binabayaran yung mga influencers to discredit and to malign the public. Ito yung nagiging social issue sa ngayon. Ito yung for short, ang tawag troll. So, kaya nga dito ako nalulungkot dahil nung time namin, no, na mga Jurassic. Anyway, alam niyo po na noon, meron tayong tinatawag na executive, branch of government, meron tayong legislative, branch of government, judiciary, and one of the most important is the fourth branch of government. Yes. That is media. Yan ganyan ang ang kahalagahan ng media sa gobyerno. Paki-elaborate nga kasamang Johnny. Yung sinasabi ni Yusek, ang mass media, katuwang ng pamalaan. Yung sinasabi niyang executive, legislative, judiciary, binigyan natin ng pribilehiyo ang media na maging partner natin dito sa ating patuloy na paglaban. Anything, corruption man yan, disinformation man yan, dapat ang role ng media is to highlight yung mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Correct. And of course, hindi lang yan. I-highlight din pagka yung mga katiwalian at korupsyon. Yes. Pero tandaan nyo, dapat may kaakibat na ebidensya. Ito na nga yung partisipasyon ng COA. No? Kaya meron tayo niyan. Kaya lang nga, ako nga, sinusulong ko na sana, itong Commission on Audit, meron na silang poder
na sila na mismo ang magdidemanda. Para pagka nakakita sila ng mga obserbasyon at mayroong katiwalian, hindi na yung ang nangyayari kasi sa Commission on Audit, report lang sila. Dapat may mandato na sila ngayon na pagka nagkaroon ng irregularity, bawat ahensya ng pamahalaan, halimbawa, na disallowance ka, pero meron takdang panahon para ma-liquidate mo. Halimbawa, yung proyekto mo, at least within 6 months, ma-liquidate mo yung perang inilabas mo sa depository bank. At pag hindi, that's the time na dapat sampahan ka na ng kaso. Dahil napaka-importante niyan. At ito ang naaambag ng ating media na kung saan kasama ang Idol Johnny ko dyan. In other words, Yusek, walang ngipin ang COA. Pagka sila yung naglabas ng report, pero wala silang authority na para habulin o kasuhan ang mga na-flag nila. Tama. Correct. At saka yan lang ang nagiging reference pagka magpapile ka ng kaso. Kaya kami nun sa Volunteer Against Crime and Corruption, wala kaming pinakamaganda na evidence kung hindi ang COA report. Dahil dahil that's part of the government who scrutinize the system nung pagkuha ng pondo at diyan magagaling ang ating mga tunay. Sasabihin ko tunay na mga mamamahayag at kasama diyan. Idol Johnny, paki-explain mo kung ano yung tunay na mamamahayag. Yung tunay na mamamahayag, ito yung mga responsable. Correct. Na bago bumuka yung bibig mo siguro, katulad natin na nasa broadcast, gagawa pa rin tayo ng mga research, no? Kasi napakadali pong magbigay ng komento. Napakadaling pumitik ng ating mga government officials and agency. Ang maganda sa mainstream media, lalo na kung araw-araw yung programa mo, pwede ka mag-retract. Pwede mong baguhin. Kapag ka nagkamali ka, aminin mo, responsable ka eh. Baguhin mo, nagkamali po ako, ito pala yung totoong nangyayari. Sa social media, iba. Dahil sa dami ng sumasawsaw, sabi nga ni Yusek, yung mga troll, ang hirap mo nang hagilapin kung sino yung source ng information. Kaya, number one, we need to be responsible in whatever we do. Sumusulat man tayo, nagsasalita man tayo sa radyo o telebisyon, kailangan inilalagay natin yung ating sarili dun sa foot ng ating mga binabanatan, so to speak. Idol Johnny, meron na akong follow-up question dyan. Sinabi mo nga na you need to be responsible. Pero I think it also goes both ways. Pati rin yung mga hindi naman pinipitik. Halimbawa, naglabas ng report ng COA at meron mga napipiko na mga politiko, halimbawa, na mga department secretaries o agencies. May prinsipyo ang government na you must not be onion-skinned when it comes to record of performance, especially when it comes to transparency sa paglabas po ng mga budget o anumang mga performance. Ngayon, nakaranas na ho ba kayo ng mga ganong klase mga sa public service airing ninyo mga napipikon ng mga barangay officials o kaya mga local officials, lalo na yung mga national officials, sapagkat kayo gumagawa lamang po kayo ng inyong trabaho? Marami talagang ganyan. Ang tawag natin dyan, mga nasasagasaan. Pero ang ating patuloy na inilalapit sa ating mga opisyalis ng pamahalaan, barangay for example, huwag po kayong mangamba dahil may mga members pa rin ng media na kahit po kami kumakanti sa inyo, pinag-aaralan po namin yung aming mga sinasabi. Ang aking parating sinasabi dyan, kapag meron kayong magandang ginawa, partner tayo. Kapag palpak po yung ginawa ninyo, we will give you ample time to explain. Ano yung maganda dun sa sinabi ni Idol Johnny? Pinag-aaralan. Tandaan nyo pinag-aaralan. Hindi yung kung ano yung mabasa mo, ilalathala mo agad without scrutinizing. Hihimayin mo yan. Titignan mo kung meron talagang probable cause dahil pagbuka ng bibig mo, balita na yan. Pag nadinig yan, gagawa na ng opinyon. Lahat ng tao makakadinig. Kaya ako nagpapasalamat ako dito sa programa natin, sa One Media na kung saan nabigyan ako ng pagkakataon na makipag-usap direct sa ating mga kabarangay sa buong Pilipinas. Direkta. Ibig sabihin, wala nang pagdadaanan kung hindi galing sa bibig, galing sa boses ni Undersecretary Martin Dinio na kung ano ang mga pinag-uutos ng DILG. Ito ang maganda rito at dito din, oras na nagsabi ko ng mga barangay official
o barangay na merong kaso, ibig sabihin nun, may kaso talaga. Nakarating sa opisina ko, black and white, may complaint, under oath, lalong-lalo na pag isasampa na namin sa Office of the Ombudsman. Now, pati yung mga dinesisyonan ng Office of the Ombudsman na pai-implement ng opisina ko, dito nyo madidinig. Sabi nga nung we have to name names. Opo, nakipag-usap na ako sa legal department ng DILG na that is a public records at pwede ko nang sabihin kung sino yung mga barangay official na sinuspinde, tinanggal sa pwesto ng Office of the Ombudsman na ipa-i-implement ng Office ng Undersecretary for Barangay Affairs. So, ayan. Maraming salamat, Yusek. Alam mo yung Yusek, maganda ho yung sinabi ninyo, no? At kayo ho, mismo, bilang Undersecretary of Barangay Affairs, kayo mismo ang talagang naririnig ng bayan pag pinag-uusapan, especially dito sa local government, at lalong-lalo na sa barangay. You go out of your way at kasama nyo nga si Idol Johnny sa pagbibigay ng mahalagang mga impormasyon, lalong-lalo na po itong pandemya. Alam mo, nagpapasalamat ako, no? Dahil may mga kaibigan ako, kamukha ni kasamang Johnny na sa kabilang istasyon na nakasama ko at sa totoo lang almost every day siguro pinakamababa ko ang 5 interview na kung saan nagtitiwala sa akin yung ating mga kaibigan sa media na kahit na hindi ako ang tagapagsalita ng DILG pero ako naman ang Undersecretary for Barangay Affairs at it is also my obligation and my duty to inform the public what is the real McCoy? Ano yung totoong nangyayari? At ano yung nangyayari on the ground? And of course, kasi siyempre merong mga accountability yan. Pero pag tinanggal na sa iyo accountability, palagay ko, nararapat lang na malaman ng sanbayanan na teka po, nilagay nga ako dito ni Presidente as Undersecretary for Barangay Affairs. Nung inumpisahan tong programa na to ay kasama tayo. All of a sudden, nawala na tayo dun sa picture. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero siyempre, meron tayong nakakataas na sila ang nagbibigay sa iyo ng katungkulan dyan sa ginagampanan mo. So, ito lang ang maganda dito dahil nakakausap ko direct ang ating mga barangay, the 42,047 barangay all over the Philippines. At kung ano ang impormasyon na gusto nila, direkta kami. Again, nandito, kailangan talaga natin dito ay yung mga Batikana tsaka yung mga talagang veterano na mga mamamahayag, ayan yung may puso at tsaka yung may delikadesa. Ayan yun. Kasi sa ngayon, delikabulsa na ngayon. Ano masasabi mo dyan? Tama yung sinasabi ni Yusek. Pero panahon pa natin nung nagsisimula tayo, Idol Boots, may tinatawag ng envelopmental journalism. Pero meron pa rin po tayong mga kasama sa media na hindi naman talaga tumatanggap o direktang tumatanggap. Meron pa rin silang integrity na bit-bit sa kanilang mga bulsa. Kaya nga, ang importante rito, ibalik natin yung lumang media, core values to inform, to educate, and to entertain, never to influence. Correct. Napakaganda sinabi nyo. Ibalik natin ang core media para mas lalong magkaroon ng integridad ang realm of journalism. Sa inyong palagay at sa inyong experience, habang experience, paano natin magagampanan ito, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya? Kailangan dito, Idol, one step at a time. Ibig sabihin, kung merong matinong media, dapat ito yung maging troll. Yung mga matitinong media, ito yung dapat na ginagawan ng mas malaking airtime siguro, katulad ng programa ninyo. Dapat mapalaganap natin itong barangay tayo at mapakinggan ng mas marami nating mga kababayan dahil dito, walang fake news. Correct, tama yan. At sa totoo lang, sabi nga ito, balanse, no? Kaya ang aking co-host dito, talagang naging batikan na kagawad ng barangay. At siyempre, ang representante naman ng mga kabataan, si SK May. At dito, talagang nababalangkas namin. At saka yung mga ilalabas pa lang ng DILG ng mga programa, ay inuuna ko na. Kamukha ngayon, na nag-meeting na kami ngayon,
para dito sa preparation namin para sa budget sa 2022. Just imagine, it's only July, August. Pero look, this is how the government works. Just imagine, ang layo pa ng pero piniprepara na. Kaya dapat, pagdating ng implementasyon, nakatutok din ng ating media na ano ba yung pinlano ng DILG. Tapos, pagdating ng 2022, pagdating ng implementasyon, ito yung pinlano nyo, dapat ito din yung ipapatupad ninyo. So, ganyan katindi ang role ng media. Oo, importante talaga na nafa-follow up ng media yung mga pinangako mga programa de gobyerno ng bawat ahensya. Kaya kayo, Idol Johnny, ngayong napakalaki ng problema ng Pilipinas, hindi lang yon, medyo uncoordinated ang mga galaw ng mga taong bayan dahil sa atin na ng mga barangay, may mga magagaling, meron din ng mga nagkakamali, although kahit na nagkakamali, gusto lang naman nilang tumulong. So sa pagtulong na yon at sa kanilang pagsalita sa kanilang mga barangay, dapat din ba may sense of journalistic integrity or core values ang ating mga hagawad at mga kapitan tuwing halimbawa sila ay magbibigay ng mga guidelines like protocols ng mga ng quarantine o ng ngayong pandemya? Actually, totoo yan. Pero paano ba ipaparating doon sa taong bayan yung kagalingan ng ating barangay? Before coming over, I came across an article. Ang sabi doon sa artikulo, ang virus daw parang chismis. Ang virus parang chismis dahil kapag kinapitan ka, iba yung magiging epekto sa'yo dahil doon sa tibay ng iyong katawan. So, katulad ng chismis, ipinasa mo kay Johnny Gomez. Iba yung lumabas sa bibig ni Johnny Gomez. Nagkikreate ka ng disinformation, ng misinformation. Paano natin masusolusyonan yan? Let us give credit to the barangay chairpersons, to the kagawad, to the volunteers na gumagawa ng tama. Hanggat hindi po natin pinupulis itong paglaganap ng fake news at hindi natin hina-highlight yung galing ng ating mga barangay, wala pong mangyayari sa atin. Tama yan. Alam mo, bago ako dumating dito, kaya medyo na-late ako, akong nagbigay ng bungad na pananalita para dito sa Seal of Good Governance sa barangay. For the first time, magbibigay na kami ngayon ng Seal of Good Governance sa barangay level. Dahil meron tayong Seal of Good Governance for provincial, ito yung mga gobernador. Seal of Good Governance para sa city at municipality, ito ang mga city mayor at municipal mayor. And now, ngayon lang, sa panahon na to na magbibigay kami, dahil talaga naman na dapat magbigay tayo ng pagkilala at parangal sa mga matitino, mahusay, maasahan, may tapang at malasakit ng mga barangay sa 42,000 barangay sa Pilipinas. Pero ito ang unang-unang sinabi ko. Dapat bago kayo magbigay ng Seal of Good Governance, isa sa criteria, kailangan ang ating mga barangay na magiging nominee diyan sa criteria na yan ay malinis, walang COA report, ang kanilang pananalapi ay tama. Dahil ito din ang nakita ko na dapat yung mga probinsya, pag ikaw ay governor ka, katakot-takot naman ang iyong COA report at saka observation, tapos nanalo ka, ang sakit naman yata doon sa mga probinsya o yung gobernador na malinis. Kamukha din yan sa mayor, sa city mayor at municipal mayor. At ako ngayon sa barangay, yan ang aking imumungkahit ipatutupad na kailangan para maging nominado ka, ayusin mo ang papeles mo dahil there's such thing as accountability. Ayusin mo yung accountability mo, lalong-lalo na sa pananalapi ng barangay at sa mga proyekto. At magiging kasama natin dyan, siyempre, ang kasama kong si Kajani, dahil kailangan din dito ang pagpapatibay ng nominasyon at malaman natin kung totoo yung mga ibinigay na katangian ng isang barangay. Hindi ba, Kajani? Totoo yan, Idol Yusek. Dahil ang sinasabi nga namin, meron tayong kanya-kanyang partisipasyon at kami sa mass media, ang aming partisipasyon dahil ito ay isang pribilehyo at hindi po ito karapatan. Ang ating partisipasyon, may hawak tayong mikropono, gamitin natin tama. May hawak tayong pluma, may hawak tayong ballpen, may hawak tayong computer. Let us try to work according dun sa ating sinumpaang tungkulin. Maraming salamat, Idol Johnny. At baka naman meron kayong konting mensahe sa iyong mga followers, sa iyong mga tagahanga. Ang mensahe ko, una, nagpapasalamat ako sa GSAT
Nagpapasalamat po ako sa GNN dahil magkapitbahay tayo. Ang RJTV Channel 70, napapanood po sa GSAT, nagpa-plug na ako. Ang Channel 111, DZRJ Radio, dito rin po. Of course, ang ating Undersecretary RJ Jacinto, Mambey Jacinto, nakikinig at nanonood dito sa inyong laganap na palatuntunan. Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Meron rin po akong programa kapag Sabado. Saludo kami, ang ating partner dyan, Undersecretary Martin Dino. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa ating guest, ang first ever media practitioner na naimbita dito sa Barangay Tayo. Salamat, Idol Johnny Gomez, and more power sa inyong teleradyo program. Ako po'y nagpapasalamat muli sa mga bumati sa aking kaarawan at ang aking layunin po upang itaas ang antas ng mga kawani ng barangay ay hindi po magbabago. Kasama si Miss May Salazar, ako pong inyong lingkod, Kagawad Butch Serrano. Okay, sa ating mga kabarangay, hindi po lamang basic services ang bibigyan natin. Pero sa panahon ngayon ng pandemya, tayong lahat ay inaasahan ng ating taong bayan na magserbisyo ng higit pa sa inaasahan ninyo. Tandaan ninyo, saan man, sino man ang may problema, malalampasan natin ito. Lalong-lalo na ang inyong kaagibat, ang inyong kasama, ang inyong kasangga. Yusek Martin Dino, handang tumulong, and of course, doon sa mga matitinong barangay captain, mabuhay, barangay official, mabuhay kayo, at doon naman sa mga pasaway, magnanakaw at korap. Nakahanda ako dito para kayo ay kastiguhin. Itong yung Undersecretary, Yusek Martin Dino, dito po, sa barangay, tayo.